So, ayun na nga mga ka-Rochelle, mga kalangga, no? So, eto, may nagtanong tayo. So, may nakapagsabi na dito sila ate, meron daw. So, nakikita ko nga, itong kwento ng buhay nila, sila daw walang bahay, nakikitira sa isang bodega lang ng isang may-ari nito. So, para may matuluyan lang. So, tingnan natin sitwasyon, may 3 anak. So, ayun sila ate dun. Ayun no, yung tinuro. So, yung kinakatuan ng bahay nila, nakikitira lang po sila sa, sa may-ari niyan. So, isang bodega. So, ating kapanayamin, no? Sila ate. So, kasi nagtanong tayo nga, ay te! Te, magandang hapon po. Pwede makisilong? Ayan, tuloy daw tayo mga kalangga. So, sila yung ni-refer sa atin. Te, kamusta po? Ayan. Ayan no, sitwasyon nila te. So, may baby ka. So, ayun na nga mga ka-Rochelle, mga kalangga, andito si ate, pero nagising kasi yung baby niya, may maliit siyang sanggol. Pinapatahan. No? So, okay na si baby? Ayan. So, ayan te, andito si ate. So, pinapasok tayo. So, pinaano lang natin kasi umiyak ang baby kanina. So, te, kamusta kayo dito? Binaba. Dito binaba pag naulan? So, ayan mga kalangga, oh. Pag malakas po ang ulan dito. Yun nga po ang sitwasyon nila. Pag malakas ang ulan, talaga kasi binaba. Kasi yung sa gawa ng tulo ng diretso. Pansin ko, recraft itong bahay nyo, no? Recraft. So, ibig sabihin, yung sabi doon, itong bahay na tinitirahan nyo, hindi sa inyo. Pinatira lang kayo na may-ari nito. So, buti ang bait naman. So, paano ang kwento? Paano kayo napadpad dito? Paano kayo nakarating dito? Taga rito po kayo? Opo, taga dito po kami. Taga rito. Nung nagka-problema kami ng ate ko, naghanap po ako ng tutuloy na namin mag-iina. Dito po ako nakakagila kasi may nagsabi po sa akin na dito kay Kuya may kubo na pwede namin matirahan. Po, nakiusap po kay Ate Bernates kay Kuya na pwede dito tumira. Makitira po. Pansamantala nga po sana kung magkapera na magkabahay din. Magkabahay din. No? Praying po na lagi gabi-gabi na sana magkaroon na kami ng bahay na sa amin talaga. So ilang buwan na po kayo doon? Ilang taon na kayo dito? Apat na buwan pa lang po. So, doon bago kayo tumira dito, saan po kayo nakatira? Sa tatay-nanay. Namatay na po yung nanay ko. Bali yung natira na lang po doon yung tatay ko. Tapos ngayon po, umuwi ko dyan yung ate ko. Nagka-problema kami. Kayo. So, kamusta si tatay doon? Yung tatay ko may po yun, may problema dun sa pag-iisip. May sakit din si tatay. Kaya nung nawala si tatay, parang mas mahirap. Parang wala sa amin may nag-guide. Wala nag-guide. Kasi pag nag-away na kami, wala lang yun siya. Nakatingin lang, nagkikinig lang. So, ibig sabihin, dahil sa sitwasyon nyo doon, nahirapan kayo, nag-decide kayo pumunta dito. Kasi hindi naman, kasi yung may problema kami ng ate ko. Hindi na desisyon na po na ako na bukod na lang din. Mahirap mong pakumbaba na kasi tama. Talo, magpakumbaba na lang. Kaya nagsabi ko maghanap na lang kami ng bahay. So, te, yung mga anak nyo ilan po? Mga nakita ko, ilan? 4? 3 po yan. 3 yung anak mo? Yung sa panganay ko po, bali 4 sila. 4 sila? Opo. Yung panganay ko nandun po sa tatay niya. Sa tatay niya? Sa tunay niya na tatay. Unang anak ko po. Unang asawa. 17 years old ako. Ibig sabihin, bata ka pa nung dati, nag-asawa ka. Sa edad na 17 years old. Opo. So, itong anak mo dito, na 3? Sa pangalawa po. 500 pesos? Grabe. Magkano lang yung 500? Hindi abo. Tapos may utang na. May utang na. Naiyak na po si nanay. Okay, si ate hindi talaga sapat. Hindi, sa bigas lang. Kung sa bigas na lang. Kaya lang, siyempre mga bata naghahanap ng kape. Kape. Kailangan ng asukal, ulang. Hindi sila, madalang sila Anong madalas nyo? Kanina kumain na po kayo?
Opo. Binigyan pa ako ng kapitbahay po sa baba ng tamba. Tamban. So yun ang ulam nyo kanina. Opo, ito po yung ulam na. Ah, grabe. Bigay lang po yun ng Opo, kapitbahay. asin lang nilagay ko kasi wala akong pang Walang pang lamas. ano. Ayan, simpleng luto lang yan mga kalangga. Oh, asin lang Asin. sa tamban, no? So, Tas nagmerienda na po kayo? Kape lang po. Kape? lang. Ibig sabihin, anong oras na ngayon? Kapila ka merienda nyo? Opo, nanghihi sila ng asukal. Kataas. Pati asukal, wala kayo. Wala. Ah, grabe Tapos naman. na. Ibig sabihin yung mga bata, hindi pa sila nagmimerienda? Hindi po. Ah. Kape lang sila kanina. Kape lang. So, paano yan pag walang padala? Paano kayo nakakasurvive? Nangutang ako saan-saan. Kung saan? Tapos minsan sila Discount. ay nagbibigay. Tapos minsan nagpapairam siya pagka meron siyang tapos doon sa baba ako nangiram sa mga kilala ko kahit papalitan na lang pagka nagpadala. Pag nagpadala, Ako nung malaki-laki doon sa 500. 500, magkano lang yung padala? Kaya, Ah, grabe. Tulad ngayon, te, nawala ng sitwasyon. So, malakas ayan. yan, mamaya. Malakas na yan dito Natulo yung po tubig. yan. Ah, natulo pa to. So, yan mga karosyel, mga kalangga, yung sitwasyon nila ate Irene, tama? Na Minsan Irene. gabi po, natuluan dito yung anak. Ala, Lipat po siya. Basang-basa yung una. buti hindi naman nagkasakit. Mahirap kasi yung bata maanuhan, maulanan. Doon po yung baby ko doon kasi alam ko po doon sa ano yung mga tutulog. Tapos ito po minsan nilagay ko dun sa. Ay, nalagay mo yan sa taas. Ah, grabe. Kasi po yung mga pusa po, lagi yan dyan sa taas pagka tag-init po pag maaraw. Kaya nabubutas yung Puti na bubong. po, basta na po kayong naulan din po. Mm. Ayan po natulos sa ulo niyo. So, te, yun nga po, no? Kasi kami, kung bakit naman ako nag-interview, kasi mga ano kami, mga Team Rochelle kami, no? Sabi ko kanina, mga Team Rochelle, mga charity vlogger kami. So, kung bakit kami nag-interview, kasi may alarag ko. So, yan si ate. So, yun nga po, te, kaya naman kami nagbablog, kasi nga po, no? Kasi itong video namin, i-upload namin to sa YouTube. So, may mga pakapanood nito, hindi lang sa Pinas, kundi sa ibang bansa. So, ito yung isa sa purpose namin kaya kami nagbibideo, no? So, kami ay galing sa Team Rochelle kami. Nag-iikot-ikot kami dito sa lugar nyo kasi yung naghahanap ng deserve na matulungan. Tulad nyo, nakita ko naman, nagtanong-tanong. Ang sitwasyon nyo nga, nagtanong muna ako anong sitwasyon nyo. Yun nga po, yung bahay nyo dito, nakikituloy lang kayo. Buti, ang bait ng may-ari, no? Nito. So, te, eto, kamusta? May bigas pa kayo? Wala na? Ah, grabe. Mangutang na naman. So, may di pa ka nakakabayad ng utang. Wala pa. Hindi pa nakakabahay kasi wala pa nga. Tapos ngayon, magdadagdag naman ng utang. Kasi wala na naman bigas. Pray po muna bago magbaba para po magpautang. Magdadasal muna kayo bago bumaba pa sa tindahan para mangutang ulit. Buti kahit pa paano nakakautang pa kayo. Opo, nakakautang pa niya. Ah, grabe. Napaka talagang sitwasyon din nila ate Irene sa tatlong Madalang anak niya. na po nga din dito sa kanila papautang. Madalang na. Kasi Madalang sa na ngayon sila papautang kasi nakita ko sa hirap ng buhay kasi hindi naman talaga ito kanila. Yung anak buhay sunod-sunod tapos minsan kakaunti lang. Tapos yung syempre yung tindahan, Oo. gano'n lang naman tinutubo. Oo, 19 Tapos sinarolling lang din nila. Rolling nila. Puhunan. Oo. Hindi, dapat mga linggo makabayad na uli. Kasi hindi naman, ang puhunan din nila, kailangan din. So, yung anak mo may nag-aaral na? Nag-aaral Dito? po yan. Opo, nag-aaral Yung isa? dito. Yung babae ko. Yung babae, nag-aaral siya. Opo, grade 5. Grade 5 na. Minsan po, hindi ko na pinapapasok kasi wala. Bakit po? Minsan pang sinaing. Wala pang sinaing. Yung oras na, tapos wala pang kain. Baka minsan naisip ko, baka mamaya. Maano dun? Mahimatay sa gutom. Liit pa naman. Kawawa naman. So, ibig sabihin, pag wala pang kayong pangkain, minsan, si ate, yung anak nyo, hindi na nakakapasok. Opo, hindi ko na po pinapapasok kasi kawawa naman kung wala akong Pangkain. Tapos wala pang baon. Ay, grabe, kawawa naman. Nahihirapan din pa ako. Tapos naawa din pa ako minsan pag wala pa akong hindi ko napipintaan kasi walang almusal. Tapos walang minsan tanghalian. Kasi minsan oras na kami Nakakuha ng nakakahiram kung may sasaingin. So, sabi nyo, wala na kayong bigas? Nangungutang pa lang sa baba. So, kami naman,
nagdasal din kami na na may mahanap na tulad yung pwedeng tulungan, deserve. So may kukunin lang ako na regalo sa inyo, no? So balik ako, kunin ko ng sasakyan kasi may bibigay akong bigas. Kasi sabi niyo wala na kayong bigas. Ha? So yun mga karongga, mga karashel, si Ate Irene na may ngiyak-ngiyak na talaga sitwasyon din nila. Kahit ako mga kalangga, di ko maiwasang matulo ang luha ko sa sitwasyon nila kasi may mga tao talagang ganito talaga. So pasalamat nga, sabi ko nga, tayo, no, nakakain 3 beses isang araw. So sila, may time pa na ang anak niya ay sabi nga niya hindi nakapasok pag wala pa silang pagkain na mailuluto. So kunin ko lang po mga kasyel kasi bibigay na natin sila ng bigas kasi yun nga, wala na rin talaga silang bigas mga kalangga. So grabe, kawawa din sitwasyon nila Ate Erin mga kalangga. So ito mga kalangga, bigyan natin sila Ate Erin ng munting regalo, 5 kilong bigas. So nung sinabi ko sa kanya na may kukunin lang ako na bigas, grabe, talagang nakita ko sa mukha niya yung yung saya na may magbibigay sa kanila ng bigas. So ito kalangga, no, ang bahay nila, aray ko po, yung bahay po nila mga kalangga. Hindi po sa kanila bahay na kubo lang po yan na halos ginawa ng paraan para matirahan lang nilang pamilya. Nakiusap sila kila ate. So ito na mga kalangga. So ayan mga kalangga, umiyak ang baby, pinapaano pa kasi niya. So yan, so ate, talagang durog ang puso ko sa kwento mo, sa sitwasyon nyo dito. So, sabi nyo kanina walang bigas, no? Laking bigas. Nag-aantay pa kayo ng mamaya mangungutang na naman ng pansain nyo. Grabe, talagang nagkataon na nakilala namin kayo. So ito, may munting regalo ko te sa inyo na to. Thank you. Yung bigas na yan, sana pagpasensyahan nyo na, no? Galing kay Kuya Alpi. Thank you po sa nagbigay. Oo, galing po yan sa aking munting channel. So salamat po, maaga pa kami makapagsain. So yun. So ngayon may bigas na kayo, so hindi na muna kayo mangungutang. Thank you po. Thanks po kay God. Pray po kami na tanghali na sana makautang po. Ibig sabihin kanina, date na rin kayo nakasaing. Nagsaing naman po, nakahiram po kami. Nakahiram. Kahapon po ng gabi. Anong gabi? Sa ay dalawang bakit. Ay grabe. So te, ito. Salamat po sa inyo na blessing po ito ni God. Kayo ginawa po kayo ni God na kasangkapan para mabigyan na kami ng pangailangan nyo. Hindi na kami makapangutang paulit na umiyak sa tindahan. Kasi po kinikwenta ko po lahat ng utang ko na doon sa tindahan na aabot na 1,000. 1,000 na mahigit. Grabe. Kasi yung tindahan po ngayon, limit po talaga sila may limit naman talaga. Kasi hindi po puro na lang yung tamang tindahan. Kasi syempre, pinaparuling nila. Yung puhunan po nila. Kaya limit po. Nagpapautang naman po ako din sa tindahan. Yung importante lang po katulad ng asin, asukal, kape po, bigas. Yun lang. Minsan po yung mga bata lalo po itong estudyante ko, parang gusto ko noodles, 4 na araw noodles, pansit canton. Grabe. Kung tutusin, hindi pwede yan sa bata tayo kasi yun nga. Kaso walang nagagawa kasi yun nga sitwasyon nyo. Wala po eh. Buti po sana kung lagi may tamban, may lawlaw. Oo. Yun po, nakasurvive po sila. Isa-isa lang pang isang tamban, isang ulam. Grabe. So, Ate Irene, itong vlog ko, meron tayong makakapanood ito hindi lang sa Pinas, kundi sa ibang bansa. Sabi ko kanina, kaya tayo nag-video. So, sa sitwasyon nyo, pwede kang manawagan dito. Kung ano bang gusto nyo, baka may mantig tayong puso sa sitwasyon nyo, pwede kang manawagan dito na kung meron sila, pwede kayong tulungan sa abot ng makakain nila, kung ano lang pwede nilang may tulong. So, pwede ka po dito manawagan sa ating vlog. Marami makakapanood. Nagawagan po ako sa mga viewers ninyo po na
Sana yung pray ko po kay God na matupad na magkaroon po kami ng sariling bahay namin. Kahit po para po sa mga anak ko lang, sa amin. May maayos na po kami matitirahan para sa amin. Matatawag na bahay namin yung sarili namin. Po, sana po maantig pang puso nila na kung pwede po, sana nila kami matulungan na bigyan ng maayos na matitirahan, matutulugan ng mga anak. Maraming salamat din po sa tulong niyo po dito sila na bigas po namin sa saing na kami, hindi na po kami mamigas. Thank you po. So, yun mga kalangga. So yun mga kalangga, ang simpleng kalingan ni ate, yung magkaroon sila ng bahay sa sitwasyon nila. Kasi ito nga po, ang sitwasyon nila. So yun nga po mga kalangga, ito yung sitwasyon ng bahay nila. Riprap lang, tabi ng riprap. No? Kahit ako, masasabi kong pag naulan, kawawa sila dito. Ayun, konting ulan lang, ayun yung tubig. Dumadaan po yan dito. So ibig sabihin ito yung tubig dito, pag malakas ang ulan, ba din dito. Opo, dito po. Yan. Dito nadaan yan. Opo, nadaan po yan dito. Dito. Dito po. Grabe. Ayun po dito. So buti sa loob ng 4 na buwan dito kay dito, wala naman dumang bagyo. Kasi mas kawawa kay dito kung sakali. So salamat naman at wala yung masamang panahon ngayon na nagbabadya sa atin. Ayun mga kalangga. So, maliit lang po itong bahay. Hangin. Lumiliyab lang po yung mga kortina tapos inipitan. Inipitan mo lang. Di pa nung Tapos paggabi. yung may kulang ba naman po. Tapos po, nagpipray lang po na sana Lord, tumigil yung malakas na hangin, malakas na ulan. Kasi din po, syempre po, lalo pag malakas ang ulan, nakakatakot. Nakakatakot Minsan, talaga. nagising po yung mga bata. Oo. Kasi yung sako lang po yung namin dyan. Yung tingin namin. Yun po, nahirapan pa ako sa sitwasyon kasi Oo. nagpipray pa ako na sana magkaroon na kami ng sariling bahay. Pinipray ko talaga kay God na, Lord, sana bigyan mo na kami ng pagkakataon na magkaroon na din ng sariling bahay. Sana mahabag ka, yung ganun. Pinipray ko din po na sana may tumulong. Sana kung pwede lang ako may makakutangan po ulit. Walang parang na-disappoint na din sila. Oo, dahil sa ano. Pahirapan, hindi nagkaroon na po ako ng chance. Sabi ko siguro yung nadapanan naman uli ako. Nagkaroon na po ako ng chance, malaki na, tapos nakasunod na naman ulit. Yung anak nyo ngayon. Po sa pagkakamali din. Sana ito yung pinaka sa buhay ko na sisi pa ako. May bahay pa kami dati kasi trabaho pa ako tapos sobrang ang dami kong na-depress pa ako dati nung maliit ko po yung anak ko. Nagpa-Manila pa ako, sabi ko hindi na ako magpipag sa tatay na kasi wala parang hindi pag nagsisimba po ako minsan sa church po namin may natulong na din po. May nabigay sa inyo. So, Ano pong ano nyo? parang pag nagpe-pray ka po talaga na talagang Lord, sana po may mahiraman pa ako. May nagdumarating talaga pag yung nananalig ko lang sa prayer mo. Oo. May nagpapahiram. Dun sa church po, sa po yun, LGGM po. Yun, nagbibigay pa unti-unting ng tulong. Opo sila. Tapos yung mga kasama namin po dun sa may church po. Nahirapan din pa ako na po yung sunod-sunod na nagkasakit tapos walang-wala. Walang-wala. Tapos piso, hindi makabili. Kulang. Ako. Na-stress din po. Minsan hindi ako nakakatulog. Tapos nagbabasa na lang po ako. Oo. Yun So, po, buti- pinipilit ko po talaga na ako ng time na yun. Kasi Oo. sabi ko, lang pa kami isasain ngayon. Pag nagkapera ako, padala kita. Tapos yun, hindi na nagkunta. Yan po kami kanina, nanguha yung anak kong babae ng patay na kahoy. Yun ang pinanggatong Pinanggawatong namin, nakasurvive naman nakaini kami tubig, nakaluto. Kasi ako po yung tana, pagka, parang nahiya na din ako balik-balik pa na sa hingi sa kapitbahay. nakakaya naman talaga pag ano. Kasi, siyempre, sabihin nila, paulit-ulit na lang to dito sa akin ng Oo, nakakaya naman talaga. Isa po kasi sa tindahan, hindi naman kasi lahat grocery mo talaga. Buti ka sana kung malaki ang pinapadala. Okay lang. Minsan kulang.
Minsan may balance ka pa sa tindahan. Kunti lang pinapautang. Minsan nasa 300, tama na yun. Hindi na papadagdag. Ganun talaga naman ang tindahan. May limit din kasi. Kahapon nga po, yung anak ko, nagnatang lang na hindi ko na pinapasok kahapon sa school. Tinanong ko siya kung nag-exam na. Oo. Nag-chat na lang po ako sa sir nila, advisor na hindi ko po papasukan kasi binalikan na naman po ng lagnat. May lagnat pa siya. O hapon na siya nakainom ng gamot. Grabe ka. Ibig sabihin, nung may lagnat siya, tiis lang kasi walang panggamot. Opo, hapon na, kahapon na kami nakapangungutang kasi sobrang init din po kasi kahapon. Oo. Na din po siya magbaba. Mga alas 5 na po. Hindi na po ako makababa. Gawa po kasi yung anak ko. Hindi ko naman po pwedeng iasa sa lalaki ko. Oo. So, yun nga, Tino. Yun po na gabi na siya nakainom ng gamot. Alas 5 na kami nagpapanguta. Buti po nagpautang po uli. Tapos sabi niya sa akin, nag-utang po akong pansit kanto. Tapos Buti nakautang 10 siya. pisong asukal. Nakautang naman po. 3 items na po yan kasi wala din po na naubos na po ba yung niya, yung tindahan niya. Kanina po, pumunta po ako dun kay mangutang sana ako ng toyo. Toyo. Kasi yun na lang, kasi isawsawan po namin ng tamban. Nahiya na po ako kasi pupunta daw po siya ng bayan. Nakita ko naman po talaga na wala na talaga yung ubos-ubos ng tindahan. Oo. Nakalagay na lang dun diaper, tapos ilang toyo, tapos sabi niya, pupunta pa siya ng bayan, mamimili pa. Sabi niya po nga, naniningil daw po nga siya na sa mga, Opo, sabi ko na, ate, hintay-hintay mo na sa akin na, baka mga Sabado pa. Naghihintay lang kami napadala na kami. Kasi, araw-araw po kami nagpipili na sana, padalang kami ng malaki. Sana, maka-jackpot si kuya. Opo, sana pumasok ng maayos. Oo, may pasok na tuloy-tuloy. Opo, yun. Kaso wala din. Wala po. Ayun, Teo, natutuluan ako. Kunting ulan lang po. Ayun, natulo po mga kalangga. Nababasa ako dito sitwasyon dito. Pero yung ulan, konti pa lang yan, lalo na pag malakas. Malakas po talaga. Yung ulan dito. So, bahain tapos tuluin yung bahay nyo dito. Dito, talagang dito na din naulan. Naulan talaga dyan. Naku, grabe. Ang sitwasyon nila Ate Maylin. Ayun, natulo talaga. Ang So, nakita natin mga kalangga, ang sitwasyon ng buhay nila Ate Maylin. So, kawawa naman talaga. So, buti na lang dumating at nakilala ko kayo kasi wala kayong sasaingin na naman. Wala po, papautang po talaga. Papautang na naman kayo. Ngayon sana, nasasaingin nyo para mamaya. Opo. Grabe. Tapos, asukal, kasi naubos na po yung hiningi nila dyan sa humingi po sila. Wala na rin. Opo, wala. Hindi po kasi ako na maya hingi. Oo. Gusto ko po talaga. Kasi siyempre nawawalan din naman sila. Oo. Kailangan din sila. Kaya sabi ko dapat doon tayo sa tindahan. Yung mag-utang. Doon tayo lumapit. Kasi sabi ko minsan din sila ate din naglalabada din. Minsan ilan din yung may college pa din siya. Meron pa. Yun nga. Nakakaya naman talaga ang ganung sitwasyon. Opo. Lagi ka na lang nakasandal. Oo. Yun po, minsan po sa kuya ko, pag meron po ang kuya ko, doon po ako nakakaya. Nalapit din. Kaya minsan, syempre, hindi man lagi mayroon talaga. Kasi yung 2 tablang minsan kuha. Wala din kita. Wala din kita. 2 gabi, walang So, mga kalangga, ito yung sitwasyon nila dito, nila ate. Salamat ba ako sa 2 pong tindahan na nagpapautang po sa akin. Kasi, nung time talaga, pwede ba ako dito sa'yo makautang? Nakiusap ako, sabi, pwede ko ako dito sa'yo mangutang, sabi niya. Oo ba, basta wag lang daw tagalan. Matagalan, oo. Tapos, siyempre, kailangan limit lang din, kay niro-rolling talaga nila yung benta. Para po sa akin, sa loob-loob ko, Lord, kung okay lang sana wala kami maraming pera. Basta lang po sana na huwag na kami mangutang kung pwede lang sana. Oo, kaso nga wala mang magagawa talaga. Wala talaga. Said talaga lalo na po ngayon na yung mga bilihin kulang. Oo, lalo yung nakaraan sabi mo, nilagnat yung anak mo, nakainom, hapon na, nakainom ng gamot. Buti binigyan siya, pinutang ko siya ng 2 piraso. 2 pirasong gabi, gamot. Tapos kaninang umaga, ininom niya pagkatas niya mag-almasal ng Paano pag te? Kanin sa kape lang.
So, gantong oras na, wala pang merienda mga bata. Wala pa, po. grabe. Ay, Kapilang po yan. kapilang. So, Pero ay, minsan po, yung may sila po, yung sa baba po na kapitbahay, pag may ano pa sila, nagbubulot pa sila ng balinghoy. balinghoy. Opo, binibigyan Binibigyan po kami. sila. Tapos ulang, pag nagluluto sila, binibigyan po kami. Buti may mababait na kapitbahay na nagbibigay sa inyo. Opo. Pasalamat kami kasi kahit paano, kahit kunti na lang meron sila, nagbibigay pa. Nagbibigay pa rin sila. So, Yun so talaga te, lang po ang pinaka-pray ko kasi talaga na, Lord, sana ibigay mo na sa amin kayo Lord, kung magkaroon ka ng sarili. at may dagdag na tulong, no? May maawa sa inyo. Sana, sa vlog na ito, may maawa, may matig tayong puso. So, ayan, te, ayan. So, mga kalangga, grabe. Yung sitwasyon nila ate dito. Ano talaga. Kahit ako matulo-tulo ang luha ko, mga kalangga. So, magpasensya mo na, te. Ito, pandagdag, no? Pambili ng, kape. Na yung Yung lalaki kong isa, lalaki mo. naghibi ka ma, Nag-iyak ka ma, sabi lagay ko po dyan. sa taas. Opo. Sinasabit mo dyan sa Sabi ko tulo. po dito kasi natulo talaga as in basa talaga yung ano namin. Usap po. Di sabi ko mag-aaral ka kasi pagagalitan ka pa. Mm. Sabi ni ano bang sitwasyon natin ito? So, kunting tiis lang, Ate Irene. Darating ang time na sana sa vlog ko nito, mga kalangga, no? Ako na isa pang So, meron ka pang sasabihin sa mga viewers natin? Magpapasalamat din po ako sa kanila sa mga viewers po na tutulong sa akin. Hindi pa man po nila Oo. pag nakita po sana nila to na sana gawin pong kasangkapan ni God na matulungan kami. Yung hinihiling ko po na sana na magkaroon ako ng sariling bahay. Bahay, no? Kahit maliit lang. Sana. Yun po yung talaga hinihiling ko na sana magkaroon ako ng sariling bahay. Kahit yung anak ko. Kasi talagang sitwasyon nyo, wala namang kakayahan kayong kasi wala ang trabaho din ni Kuya sa Maynila. Yung trabaho sa Maynila, Pawala-wala. pawala-wala. Lalo na mahal ng mga bilihin niya. Lalo na mahal ang bilihin. Tapos, ang tirahan pa. Nangungupahan pa siya doon? Nangungupahan. Grabe. So, kaya pala din, talagang imbis na ipadala sa inyo, syempre mangungupahan doon si Kuya para may mapadala sa Hati inyo. po. Nahati yung sahod niya, magkano lang naman. Grabe. Yung sitwasyon nila ate. So sana, mga kalangga, sa mga minamahal natin viewers, na kung ano man po may paabot nyo kay Ate Maylin, bukas pong palad natin para sa kanilang pamilya na makatikim man lang sila ng kumbaga makapandagdag sa nila pangangailangan sa abot ng inyong makakaya. So sana dumating ang time na yung pangarap ni Ate Maylin, simpleng bahay at yung pang araw-araw nila. Kasi sa kwento niya talaga, kahit ako nadudurog kasi kinakailangan pang magtigil sa pag-aaral ang kanyang anak dahil sa wala pang kain. No? Pagkain, hindi ko po talaga Nakapasok siya. Pasok. Opo. Siyempre, malayo-layo po, distansya po eh. Lalakarin pa yung school. Nilakad pa po siya ng may daanan pa po kami dyan. Tapos bago po dun sa dulo. Malayo. Oo. Nakikita ko po sa kanila. Oo. Kaya sabi ko, hindi lang pala kami yung hirap. Hirap. Hindi pa sila pwede dun sa labas talaga. Laging sa labas. Kasi yung tulad niya, yung panahon, mahirap baka wag isa lang lalapitan niya, yung magdasal. Sabi niya nga, nagbabasa na lang siya ng Biblia. Kasi yun nga, na time, na-stress na siya, na ang umiinit ang ulo niya. Kaya yun ang tama naman desisyon niya. So, lumapit sa Panginoon. So, yun, mga Rachel, hanggang dito lang muna aking vlog. Sa isang beneficiaryong nakilala natin, no? Buti na lang talaga itinuturo ng Panginoon yung mga taong deserve na matulungan tulad nila Ate Erin. So, dito tayo tinuro, ganun din kay Kuya Regan sa unang nakilala niya. Sa nakilala naman ngayong araw. So, talagang may Diyos, mga kalangga. So, sana hindi po kayo magsawa magsuporta sa amin kahit nandito kami sa aming mga probinsya. Ito yung ginagawa naming pag-scout. So, salamat at na-express yung pagtulong, yung adikain ng Rochelle. So, natutuwa ako kasi yun nga, kahit nandito kami, nandiyan kayo nakasupport. So, mga langga, mga ka-Rochelle, lahat ng minamahal natin viewers, supporters, and sponsor, ingatan nyo po yung sarili. Alagaan, mga ka-Rochelle. So, thank you so much sa support nyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.